Tinanong ni Li Changsheng kung ano raw ang gagawin ng ating bida sa mga academic points na natanggap nito. Sinabi ni Fang Ping na kakaunti pa nga lang daw ang mga academic points na magagamit ng kanilang mga freshmen, balak niya nga raw ibenta sa mga ito ang sarili niyang points sa halagang 29,000 yuan at mas mura nga raw ito ng 1,000 yuan kaysa sa presyo ng kanilang universidad. Sinabi ni Li Changsheng na sinadya raw talagang itaas ng kanilang universidad ang presyo nito dahil hindi nga raw nila hinihikayat ang mga estudyante na bumili ng mga academic points gamit ang pera. Pero kung gusto nga raw talaga ng ating bida na tulungan ang mga juniors nito ay maaari naman itong ibaba sa 24 o 25,000 ang mga academic points na ibebenta nito. Naisip ni Fang Ping na mukhang mali nga raw ang pagkakaintindi sa kanya ni Li Changsheng, gusto niya nga raw madagdagan ang wealth value ng kanyang system kaya hindi siya magbababa ng malaki. Nagdahilan na lang si Fang Ping na nangangailangan daw siya ngayon ng cash kaya hindi niya raw maibababa ng malaki ang presyo ng kanyang academic points. Gagamitin niya nga raw ito sa kanyang kumpanya, sa kanyang platform at sa kanyang pagsasanay. Naghahanda rin daw siya sa muling pagpasok niya sa catacombs kaya kailangan niya ring mag-upgrade ng mga kagamitan. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang hindi na raw nito kailangang magdahilan, ito na nga raw ang bahala kung magkano nito ipagbebenta ang mga points nito. Tinanong din ni Li Changsheng ang ating bida kung ano raw ang dahilan kung bakit gusto na ulit nitong pumasok sa loob ng catacombs. Tumugon si Fang Ping nang nakakaramdam na raw siya ng pressure dahil isa na nga raw peak rank 4 martial artist si Wang Jinyang samantalang siya ay isa palang intermediate rank 4. Siya na nga raw ngayon ang presidente ng Martial Arts Society kaya hindi nga raw siya dapat malampasan ng iba sa larangan ng lakas. Natawa si Li Changsheng dahil nakakaramdam pa nga raw ng hiya ang ating bida kahit na isa na agad itong intermediate rank 4 sa pangalawang taon pa lang nito sa kanilang universidad. Kung nakakahiya nga raw ang ganoong bagay ay dapat nagbibitiw na rin sa pwesto ang lahat ng mga presidente ng ibang martial arts university. Sinabihan ni Li Changsheng ang ating bida nang sakto nga raw ang pagdating nito dahil nagsasagawa nga raw ngayon ng seminar ang catacombs language expert na nagmula sa Department of Education. Mas mabuti nga raw na makinig rin ang ating bida para mas malinawan ito sa mga nangyayari sa loob ng catacombs. Sinabihan ni Fang Ping si Li Changsheng na talagang napakaganda nga raw ng catacombs phrase na itinuro nito sa kanya. Pinaalis na agad ni Li Changsheng ang ating bida at nagdahilan na marami pa raw siyang kailangang gawin. Sinabi niya rin na wag na nga raw munang dadaan doon ang ating bida dahil naaabala raw siya nito. Nainis si Fang Ping dahil umiiwas si Li Changsheng na pag-usapan nila ang nakakahiyang kataga ng catacombs na itinuro nito sa kanya. Nagtungo ang ating bida sa teaching building ng kanilang universidad para makinig sa nagaganap na seminar. Agad niyang binigkas ang bagong kataga na kanyang natutunan. Natuwa si Fang Ping dahil sa wakas nga raw ay maiinsulto na niya ng maayos ang mga makakalaban niya sa loob ng catacombs. Napabuntong hininga ang ating bida dahil hindi na siya pinapatulan ni Zhao Lei kahit na dito niya mismo sinabi ang mga kataga na kanyang binigkas. Noon nga raw ay agad siya nitong nilalabanan at nakakatuwa nga raw sa pakiramdam kapag natuturuan niya ito ng leksyon. Ngayon nga raw na mas malakas na ito ay mas tumaas na rin ang pasensya nito. Naisip din ni Fang Ping na kailangan pa nga raw niyang mapaghusay ang kanyang mga kakayahan para mabigyan na rin niya ng leksyon si Qin Fengqing. Inutusan niya nga raw itong kumalap ng mga sponsorship pero mukhang balak pa nga raw siya nitong bigyan ng problema. Pagkalipas ng isang oras ay natapos na rin ang pagtuturo ng catacombs language. Ngayon ay pag-uusapan naman nila ang mga partikular na rehiyon ng catacombs. Sinabi ng matandang propesor na ayon daw sa ilang taon nilang investigasyon ay nagkaroon sila ng konklusyon na ang mundo ng catacombs ay parang isang circular plane. Napakalawak nga raw ng kalupaan nito at napapalibutan ito ng dagat. Ang panlabas na bahagi nga raw ng kalupaan nito ay magkakahiwalay sa magkakaibang rehiyon. Kabilang na nga raw dito ang Magic City Catacombs, Capital City Catacombs, Tiannan Catacombs at marami pang iba. Umiiral din ang mga boundaries sa pagitan ng mga rehiyon at ang tanging paraan lang para makapunta sa ibang rehiyon ay ang pumasok muna sa Central Region. Nakaharang din ang mga naglalakihang bulubundukin sa pagitan ng Central Region at ng ibang mga outer regions kaya mas pinipili ng iba na dumaan sa mga espesyal na daanan. Ang mga daan nga raw na ito ay kinokontrol ng Central Region kaya hindi rin ito basta-bastang magagamit ng mga taga-outer regions.
Sinabi ng matandang propesor na karaniwang nagmumula nga raw sa Central Region ang mga malalakas na martial artist ng catacombs. Binanggit ni Fang Ping na sa pagkakaintindi nga raw niya ay marami ng malalakas na martial artist sa iba't ibang lugar ng catacombs. Tinanong niya kung nangangahulugan ba raw na ang mga ito palang ang mga pinakamahihina sa mga catacombs martial artist na maaaring makalaban ng kanilang panig. Hindi nga lang daw ang mga ito makapasok sa Central Region kaya mukhang sinusubukan ng mga itong magkaroon ng kalayaan at kapangyarihan sa ibang lugar. Ito rin daw siguro ang dahilan kung bakit sinusubukan ng mga itong sakupin ang mundong Earth. Mukhang gusto nga raw sila ng mga itong masakop at nang magkaroon ng mga ito ng panibagong lupain. Sinabi ng matandang propesor na halos magkaparehas daw sila ng prediksyon ng ating bida. Pero kailangan nga raw nilang tandaan na pagkarating pa lang ng mga taga-catacombs ay agad na ng mga itong pinapatay ang mga tao ng kanilang mundo. Kung pananakop nga lang daw ang layunin ng mga ito ay hindi ang mga ito gagawa ng ganoong mga hakbang. Sinabi ng matandang propesor na marahil ay may bagay raw sa kanilang mundo na napakahalaga para sa mga taga-catacombs kaya hindi ang mga ito nag-aatubili na pumatay at magsakripisyo ng buhay. Napakalawak nga raw ng kanilang daigdig pero sa pagkakaalam nila ay ang Earth lang ang tanging mayroong intelligent life. Marahil ay may sarili rin daw buhay ang kanilang mundo at yun nga raw siguro ang dahilan kung bakit gusto itong masakop ng mga taga-catacombs. Ang mga martial artist nga raw ng catacombs na nagnanais lumakas ay darating din sa sukdulan ng kanilang ebolusyon, marahil ang pinakalayunin nga raw ng mga ito ay ang kunin ang buhay ng mundong Earth para ipakain sa mundo ng catacombs. Sinabi ng matandang propesor na puro espekulasyon pa lang daw ito dahil hindi pa nga raw nagpapakita ang mga malalakas na martial artist ng catacombs. May posibilidad din daw na naghihintay lang ang mga ito ng tamang oras o kaya naman hindi pa lang ang mga ito gumagalaw dahil mayroon din ang mga itong panloob na alitan. Pero sa mga nagdaang taon nga raw ay nagtutulungan na rin ang ibang mga syudad ng catacombs at yun nga raw ang dapat nilang ikabahala. Tinanong ni Fang Ping ang matandang propesor kung hindi pa ba raw ng mga ito sinusubukan na makipag-usap at makipagnegosasyon sa mga taga-catacombs. Tumugon ang matandang propesor nang sinubukan na raw nila ito pero ayaw nga raw silang kausapin ng mga catacombs martial artist. Sa tuwing may nakakasalubong nga raw sila ng mga martial artist ng catacombs ay gusto agad sila ng mga itong patayin. Ginagawa nga raw ito ng mga taga-catacombs dahil gusto nilang sanayin ang lahat ng kanilang mga mandirigma. Kapag nagkaroon ng araw ang mga ito ng sapat na lakas ay saka naman ang mga ito papasok sa Central Region ng catacombs. Napaisip si Fang Ping kung bakit parang puro lang daw teorya ang mga sinasabi ng matandang propesor, mukhang hindi nga raw ito sigurado sa mga impormasyon na binabanggit nito. Tinanong ni Fu Changding ang matandang propesor kung sinubukan na ba raw ng kanilang panig na magpadala ng mga espiya. Tumugon ang matandang propesor na halos magkamukha man daw ang mga tao ng Earth at catacombs pero hindi nga raw sila magkaparehas ng uri. Bukod daw sa magkaiba ang kanilang mga lengguwahe ay magkaiba rin ang kanilang paghinga. Ang mga lower-ranked catacombs martial artist nga raw ay nagsasanay ng energy strength, samantalang ang mga martial artist naman ng Earth ay sinasanay ang kanilang mga vitality. Nawawala rin naman daw ang mga kaibahan ng mga ito pagdating sa higher rank pero magagawa mo lang ito kapag mayroon ka ng sapat na lakas. Pero mahirap pa rin daw itong gawin lalo na't may sinusunod na hierarchical system ang catacombs. Mapapansin nga raw ng mga ito kapag may nakapasok sa kanila na isang hindi kilalang malakas na martial artist. Ang tanging magagawa nga lang daw ng kanilang panig ay ang magmatsyag sa labas ng mga syudad ng catacombs kaya hindi rin ganoon karami ang nakakalap ng mga itong impormasyon. Naisip ni Fang Ping na hindi raw pala ganoong kataas ang posisyon ng matandang propesor kaya kakaunti pa lang din ang nalalaman nito. Malamang nga raw ay itinatago rin ng kanilang gobyerno ang mga mahahalagang impormasyon sa mata ng publiko, gaya na lang ng pagtatago nila ng existence ng catacombs sa mga ordinaryong tao. Naisip ni Fang Ping na ang pinakamagagamit niya nga lang daw sa klaseng ito ay ang basic catacombs language. Maiinsulto ng araw niya ng tama ang mga taga-catacombs kapag nakalaban na niya ulit ang mga ito. Sa loob ng opisina ng Martial Arts Society ay ibinubunto ni Qin Fengqing kay Chen Yangxi ang inis nito sa ating bida. Inuutusan niya si Chen Yangxi na lagyan pa nga raw nito ng tsaa ang kanyang baso. Sinabi ni Qin Fengqing na bakit nga raw si Chen Yangxi ang napili ni Fang Ping na maging sekretarya ng kanilang samahan. Para lang naman daw itong isang florera na puno ng bulaklak,
Mas mahusay pa nga raw dito ang dating sekretarya na si Joanne. Humingi na lang ng pasensya si Chen Yangxi at iniabot ang baso na nilagyan niya ng tsaa. Dumating si Fang Ping at sinabi kay Chen Yangxi na naghihintay raw ang lolo nito sa labas ng kanilang gusali. Binanggit din ni Fang Ping na sa pagkakaalam nga raw niya ay nakakayang marinig ng isang Grandmaster ang galaw ng mga langgam kahit na 100 metro pa ang layo nito. Nangangamba nga raw siya na baka narinig din ito ang mga pinag-uusapan sa loob ng kanilang opisina. Tinanong ni Chen Yangxi ang ating bida kung talaga bang naroon ang kanyang lolo. Ngumiti si Qin Fengqing at sinabihan ang ating bida ng mukhang sinisindak nga raw siya nito. Pinayuhan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang wag daw nitong iintindihin ang mga sinasabi ni Qin Fengqing na puro lang ito ganda, at para lang itong isang palamuting florera. Ano na nga lang daw ang mangyayari kapag narinig ito ni Grandmaster Chen? Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang subukan nga raw nitong pigilan ang lolo nito at nang hindi na magkaroon ng kaguluhan doon. Pero kung gusto nga raw talaga nitong bigyan ng leksyon si Qin Fengqing ay doon na lang nila gawin sa labas ng unibersidad. Nag-alala si Chen Yangxi sa maaaring gawin ng kanyang lolo, hindi nga raw ito nagsabi sa kanya na bibisita pala ito. Sinabihan ni Fang Ping si Chen Yangxi nang puntahan na nga raw nito ang naghihintay nitong lolo. Sinabi ni Chen Yangxi na susubukan niya nga raw pigilan ang kanyang lolo at nang hindi nito kibuin si Qin Fengqing. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang naroon nga raw talaga ang Grandmaster na lolo ni Chen Yangxi. Agad niyang tinawag si Chen Yangxi at nagdahilan na nagbibiro lang naman daw siya, nagagampanan naman daw nito ng maayos ang lahat ng mga trabaho nito. Naisip ni Qin Fengqing na sa dinami-raming araw nang mapagbubuntunan niya ng kanyang galit ay si Chen Yangxi pa ang kanyang napili, ito pa naman daw ang nag-iisang apong babae ng Chen family. Ayos lang naman daw kung maparusahan siya ng isang beses ng isang Grandmaster, nag-aalala lang daw siya na baka maging regular na ito. Sinampal ni Qin Fengqing ang kanyang mukha at sinabi sa ating bida na alam naman daw nito na walang kontrol ang kanyang bibig. Maganda naman daw ang intensyon niya sa pagsasabi kay Chen Yangxi, sinusubukan niya lang daw itong bigyan ng motibasyon. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wag daw itong mag-alala dahil mabait naman daw si Grandmaster Chen. Nakahinga ng maluwag si Qin Fengqing at sinabi na wala naman daw pala siyang dapat na ipangamba. Pagkarating ni Chen Yangxi ay sinabi nito sa ating bida na wala naman daw doon ang kanyang lolo. Napagtanto ni Qin Fengqing na niloloko lang pala siya ni Fang Ping. Agad siyang nagalit at pinagbantaan ng ating bida nang papatayin niya raw ito. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung sigurado na ba raw ito sa binabalak nitong gawin, kapag may nasira nga raw ito sa loob ng kanilang opisina ay kailangan nitong magluwa ng ilang milyon para maayos ang mga bagay na masisira. Huminto si Qin Fengqing noong marinig nito na maaari siyang mapagbayad ng malaking halaga. Nagparinig si Zai Lei at sinabi ang salitang baliw. Napaisip sina Fang Ping at Qin Fengqing kung sino ba raw sa kanila ang sinasabihan ni Zai Lei. Hindi na nagsalita si Zai Lei sa pangamba na madamay pa siya sa away ng dalawang gonggong. Huminto na sa pakikipagtalo ang ating bida at tinanong sina Qin Fengqing at Zai Lei kung kamusta na raw ang trabaho na ipinapagawa niya sa mga ito. Tumugon si Zai Lei nang nakakalap daw siya ng 460 milyon sa 27 kumpanya na kanyang pinuntahan. Si Qin Fengqing naman ang sunod na tinanong ni Fang Ping kung magkano raw ang nakalap nito. Nagyabang si Qin Fengqing nang nakakalap daw siya ng 500 milyon, mas lamang nga raw siya ng 40 milyon kumpara kay Zai Lei. Ngumiti si Fang Ping at tinanong ang dalawa kung mga tanga ba raw ang mga ito. Nagulat ang dalawa dahil hindi nila inasahan na ganoon ang magiging reaksyon ng ating bida. Binanggit ni Fang Ping na ang 8 araw sa mga kumpanya na pinuntahan ng mga ito ay itinayo ng mga Grandmasters at mid-ranked martial artists. Bakit nga raw hindi man lang ang mga ito nakalikom ng kahit na 1 bilyon? Naisip ni Fang Ping na kahit nga raw ang 1 bilyon ay hindi pa sasapat dahil naubos na nila ang pondo na naiwan ni Zhang Yu sa natapos na distribusyon ng resources sa mga miyembro ng kanilang samahan. Nakasalalay nga raw dito ang posisyon niya bilang presidente ng Martial Arts Society. Nangatwiran si Qin Fengqing na ang ating bida raw ang nagsabi sa kanila na hingan nila ng hindi bababa sa 50 million ang mga Grandmasters at 10 million naman daw sa mga mid-ranked martial artist, ginawa lang naman daw nila kung ano ang inutos nito. Tumugon si Fang Ping na yun lang daw ang kanyang minimum requirement, at wala naman daw siyang sinabi na yun mismo ang gawin ng mga ito.
Kinuha ni Fang Ping ang listahan ng mga pangalan na hawak nina Qin Fengqing at Zhai Lei. Sinabihan niya si Chen Yangxi nang isulat raw nito ang mga babanggitin niyang pangalan. Ang mga ito nga raw ay ang kanilang mga alumni na may anak ngayon na nag-aaral sa kanilang unibersidad. Sa lahat nga raw ng nagbigay sa kanila ng kaunting pera, ang mga anak nga raw ng mga ito na nasa rank 3 ay ipapadala nila sa loob ng catacombs. Sinabi ni Zhai Lei na magagalit daw ang kanilang mga alumni kapag ganoon ang ginawa ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang wala naman daw siyang dapat na ikatakot dahil hindi naman daw siya lumulustay ng pera. Ngayong taon nga raw ay marami sa kanilang mga teaching advisors at kapwa mga estudyante ang namatay habang nakikipaglaban sa catacombs. Hindi nga raw eksepsyon ang pagiging anak o apo ng kanilang mga alumni para hindi ang mga ito sumabak sa pakikipaglaban. Kung hindi rin lang naman daw tutulong sa kanila ang mga alumni ng kanilang unibersidad ay mas mabuti na gampanan na lang din ng mga kaanak ng mga ito ang tungkulin nila sa sangkatauhan. Sinabi ni Qin Fengqing na madali nga lang daw itong sabihin. Ano na nga lang daw ang gagawin ng ating bida kapag tumanggi ang kanilang mga alumni na magdagdag ng pera? Sinimulan na ni Fang Ping ang pagtawag sa mga inilista nilang pangalan. Sinagot ng alumni na si Senior Zhang ang pagtawag ng ating bida. Pinakilala ni Fang Ping ang kanyang sarili at sinabi na siya raw ang bagong presidente ng Martial Arts Society. Nagpasalamat din siya dahil nakarating nga raw sa kanya na nagbigay ito ng 12 milyong donasyon sa kanilang unibersidad. Binanggit ng ating bida na bilang pasasalamat ay nagdesisyon na raw sila na itigil na ang taunang pag-aangkat ng mga raw material sa kumpanya ni na Senior Zhang. Ito nga raw ang kanilang naging pasya dahil mukhang nalulugi na ang kumpanya nito sa pakikipagtransaksyon sa kanilang unibersidad. Nagpanggap si Fang Ping na labis siyang nagulat noong sabihin ni Senior Zhang na magbibigay raw ito ng 50 milyon. Binola-bola pa niya si Senior Zhang bago niya tinanggap ang donasyon na ibibigay nito sa kanilang unibersidad. Pinatay na rin agad ni Fang Ping ang linya ng tawag matapos niyang banggitin ang kanyang pasasalamat. Tinanong ni Zhai Lei ang ating bida kung talaga bang nilakihan ni Senior Zhang ang donasyon na ibibigay nito sa kanila. Tumugon ang ating bida nang bukod nga raw sa 12 milyon na una nitong ibinigay ay magdadagdag pa ito ng 50 milyon. Sinabi ni Zhai Lei na wala naman daw anak o kapamilya si Senior Zhang na pumapasok ngayon sa kanilang unibersidad, wala rin naman daw itong masyadong kinikitang pera mula sa kanila. Pinaliwanag ni Fang Ping na ginagamit nga raw ni Senior Zhang ang reputasyon ng Magic University bilang isa sa mga alumni para makakuha ito ng share sa isang weapon company. Mula nga raw sa mga shares nito ay kumikita ito ng daan-daang milyon kada taon. Tinanong ni Fang Ping sina Qin Fengqing at Zhai Lei kung inakala ba raw ng mga ito na basta niya lang ang mga itong inutusan na kumuha ng pera mula sa mga random na tao. Wala nga raw ni kahit isang taga-military ang nakalista doon dahil siya nga raw mismo ang pumili sa mga alumni na kanyang pinapuntahan. Sinabihan ni Fang Ping ang dalawa nang hindi na raw ng mga ito kailangang tawagan ang lahat ng mga nakalistang pangalan. Ipakalat na lang daw ng mga ito ang balita na dinagdagan ni Senior Zhang ng 50 milyon ang donasyon na ibinigay nito. Palakihin nga raw ng mga ito ang istorya at nang makita nila kung paano gagalaw ang ibang mga alumni. Sabihin rin daw ng mga ito na sinusuri ngayon ng kanilang unibersidad kung sino ang mga kumpanya na dapat pa nilang makatrabaho. Ang kanilang araw Magic University ang isa sa mga pride ng kanilang bansa kaya hindi raw sila papayag na basta na lang gamitin ng iba ang kanilang pangalan. Sinabi ni Qin Fengqing na wala raw siyang pakialam sa mga ganoong bagay, pero maraming araw ang mababangga ng ating bida sa mga binabalak nitong gawin. Binanggit ni Fang Ping na may mga hawak nga raw na shares ang kanilang unibersidad sa iba't ibang kumpanya pero nahihirapan pa rin daw sila na punan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nangyayari nga raw ito dahil ibinibenta ng mga gaya nilang martial artist ang mga resources na nakukuha nila sa catacombs sa dalawang pangunahing kumpanya. 20% nga lang daw ang nagagastos ng mga kumpanyang ito sa pagbili ng mga raw materials na siya rin namang ipinagbibili nila ng mas mahal sa mga martial artist. Napakalaki nga raw ng kinikita ng mga kumpanya at ng kanilang mga alumni dahil hindi sila marunong mag-handle ng kanilang mga resources. Kumbaga sila raw ang nagpapakahirap sa pakikipaglaban at ang mga ito naman ang kumikita ng napakalaki. Sinabi ni Fang Ping na kung maaari nga lang daw ay gusto niya sanang magkaroon ng isang recycling station sa Hope City, at nang sa ganoon ay sa kanila rin lang unibersidad mapupunta ang lahat ng mga resources na pinaghirapan ng kanilang mga teaching advisors at estudyante.
Dapat rin daw nilang palakihin ang produksyon ng kanilang pills at weapons at nang sa kanila na rin lang mapunta ang lahat ng kita. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang talagang naghahanap nga raw ito ng gulo. Tumugon si Fang Ping nang wala naman daw masama na maghangad sila ng pagbabago lalo na't may depekto ang kanilang sistema. Kung gusto nga raw talaga nilang umunlad ay kailangan nilang alisin ang mga tao at kumpanya na nananamantala sa kanila. Kapag hindi nga raw nila ito ginawa ay hindi na rin magkakatsansa ang susunod na henerasyon na makaangat sa kanilang mundo. Parehas na sumang-ayon sina Qin Fengqing at Zai Lei sa mga sinabi ng ating bida. Naisip ni Qin Fengqing na kasalungat nga raw ni Fang Ping si Zhang Yu dahil gusto nitong makialam sa lahat ng mga bagay. Kapag nagtagumpay nga raw ito ay mapapayaman nito ang kanilang universidad, pero kapag nabigo nga raw ito ay magdadala ito ng malaking problema. Naisip ni Fang Ping na hindi naman daw siya ang personal na gagawa ng kanyang mga pinaplano dahil kailangan niya lang daw makumbinsi ang kanilang prinsipal. Isang araw rank 8 Grandmaster si Wu Qiushan, kapag wala nga raw itong ginawa ay mas mabuti pa na magbitaw na lang ito sa posisyon nito na pagiging prinsipal ng kanilang universidad.